Humihingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayo hindi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kabuti na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit na magsalita, madam. Masakit ba? O masakit ang bulit? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahingi nito si Madarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabubo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit. Ayon po sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na Yes, muna tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because I cannot... the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. And therefore, we leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga-Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong konfirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pre, malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protest na tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, pinapanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya doon kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo.
Wala, ito po, pwede natin paimbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo, kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po ulit. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll nun. So ang ginawa niya, kunwari, meron siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. So ito po, tanong lang po ulit. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill, na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng PICO? That is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, Dave Gomez was a newsman, really respected newsman, Kilala ko po siya. veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nilang USEC yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan niyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanata ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, polisiya at politika. Opo. Meron po pong uli. Yung pong fact-finding mechanism ng PICO, meron po ba kayong sarili ng, kumbaga, grupo na gumagawa po nito para po sa fake news? Kasi naalala ko po, yung unang hearing ko po ng public information, nangako po sila sa akin na gagawa sila ng task force na hahawak ng paghahanap ng fake news. Gusto ko namang pong tanungin kung nagawa ba yung task force na yun. We have the digital media services. Who's the head? The digital media services, and they're supposed, that's the task of the digital media services. Where are you? Hmm? They're Meron supposed po? to do that. So meron na pong official na halimbawa sa inyo pong page o sa inyong ano mas sa national printing. Kasi minsan po pati yung fact-checking ng ibang media outlet political eh. O baka po pwede Mr. galing na President. talaga mismo sa PICO. Yeah. Opo. Yes, actually, Mr. President, each bureau under, whether you're PIA, whether you're in radio, everybody should, it is the responsibility of every media practitioner to do fact-checking. To have a group for fact-checking. Nung panahon namin, walang ganun. Kasi kami nag-fact-check. If you're a journalist worth your salt, you should know your sources. You should stand on the truth. You should verify it not once, not twice. Wala pang Wikipedia at Google ng panahon ko eh. Aalamin ko, and I will stand on the news that I deliver, that I produce, and that I write. And that's how the virtues of our newsmen should be. Whether you're still in print or on TV, mainstream, or on digital. That's how the culture should be. But then, if there is a dedicated fact checker, well and good. For facts, so that it's not used for propaganda, for political propaganda, as you say, but they have the digital services. Hayaan po nyo, pagkatapos po nito, maliban dun sa hearing na ginanap noon, uupuan ko sila. You can join me in the committee room so we see what kind of fact-checking they do. Opo, mapakahalaga po nun Yeah. sa panahon ngayon.
Dahil ligaw na po ang ating taong bayan. Minsan kung ano pa yung fake news, yun po ang pinaniniwalaan ng tao. Alam niyo po kasi ang nakakatakot ngayon, pag nauna yung fake news, tapos nilalabas mo na yung totoo, That's true. dahil marami nang nakabasa, marami nang nakapanood ng fake news, ang pinaniniwalaan ng tao yung fake news. Kaya sana po, meron din po tayong panukala patungkol dyan, suportahan din po ninyo. Kasi Na dapat, magkaroon po Yeah. ng matinding kaparusahan ang gumagawa ng fake news. Opo. I agree with you. First, I will co-author the No Troll Farm Act. Number two, kung ang news dapat, gaya ng panahon namin, television man o print o radyo, alam mo kung kanino galing yung balita. Di ganun din sa digital. Wala naman pinagbago yan eh. It's just a different medium. It's just digital. So dapat, alam din natin yung source. Alam yung producer, alam yung writer, alam yung anchor, alam yung boses kung sino siya. O di dapat may attribution, di ba? Sino yung researcher para pag may mali, sino? Sino yung nagsabi? O di dapat may attribution, Opo. di ba? Opo. Tama po. Sang-ayon ako dyan. Galit na galit ako sa mga nag-iimbento or binabaliktad or binabali or may kakulangan lang ng common sense na mali-mali. Opo. Iba sinasadya, iba Karamihan po sinasadya. sinasadya Opo. or walang kaalaman or walang kakayanan. Opo. Tapos bigla na lang nagkaroon ng platform na libre, magsalita na wala naman pinanggalingan ng katotohanan. I agree with you. Salamat Yeah. po. Noong pong talon na po tayo sa isang nung nakaraang buwan lang po na-sponsoran po natin ang Right of Information. Ito po ay LIDAC. Opo. Inaasahan po natin sana ang PICO na sa darating pong interpelasyon po nito, dito mismo sa plenaryo, inaasahan po ba namin na nandun po kayo? Mr. President, they will support you and support us on the right to information. It's a priority legislation. Yes, it's a LEDAC priority as you mentioned. Sir, nandun po kayo, ah. Definitely. Opo. Kayo na pong bahala dun sa mga gustong mag-interpolate. Ito na lang po, last question na lang po ito. Noong 2024 po, sa ilalim po ng GAA ng 2024, nailaban po natin dito sa Senado ang karagdagang budget ng PTV4. Ito, naglagay po ng 3 million para sa payment po ng mga employees and benefits po, benefits and entitlements po nila na may kinalaman po sa overtime pay. Gusto ko lamang pong malaman kung ito po bang pera na ito ay nakarating doon sa mga empleyado. Opo. Yun lang po. Last question na po yun. Kung Thank ito you po for ba that. may napuntahan, yung 3 million. Thank you so much for that. We will add that to what they will liquidate from the billions that were given in 2015 to the 3 million given last year. I appreciate, ha? Nagamit daw. Hindi, resibo. Nagamit daw. Pero humingi ako resibo. So, they will give, Your Honor, a list of all the amendments that we have given since 2015, even before their term. Yun po. Okay. Yes. Yung napakagandang balita po niyan. Dahil yun lang po yung, alam nyo, kahit na sa larangan po ng pag-aartista, kilala ko rin po yung mga nasa news, kilala ko rin po, parang isang pamilya lang po kami. Alam niyo naman yan, sir. Ayun. Kaya kung ano yung nararamdaman ng mga yun, nararamdaman din natin. Kaya maraming salamat po. Yun lamang po, Ginoong Tagapangulo. Maraming salamat po. Mali bang malaman yung bill number na sinasabi ni Senator Padilla? Opo. Senate Bill number 1490 po. 1490 po. 1490. Opo. It's a good. That's good, pero I have a better idea. Why don't you also support Senate Bill 191? Na mas nauna, it is the Anti-False Content and Anti-Fake News Act, which I filed July 7, 2025. Isama nyo rin yan sa priority ninyo.
Opo, opo. Ito magiging encompassing yun at mas sapul yung mga fake news. Dahil dito sa hall na to, ako pinakamatinding biktima ng fake news. Mr. President,